gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. Senator, good morning po sa inyo. Good morning po, Senping. Good morning! Yeah, magandang umaga, Victoria, Christian. Isang mapayapang linggo na umaga sa atin lahat. Salamat Sana nga po. Mapayapa. Thank you, sir, sa pagpapaunlak po. Sir, so naka-anim na hearings na po ang Senate Blue Ribbon Committee. So far, sir, ano yung pinaka-telling? Ano yung pinakamalaking na-discover nyo po para sa inyo? Marami actually, habang nagpo-progress yung investigation, may mga ganap. Quoting your yung program ninyo na nangyayari. So, kailangan ang usapan namin ni Senate President, mag-reassess muna kami dahil marami nang pumasok ng mga information mo niya nung Huwebes actually. Opo. Sir, tingin nyo meron pang mga hindi pinangalanan si Bernardo? Yun ang tingin ng karamihan sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon. At ako, I share yung kanilang observation na parang hindi walang nag-move na walang nag-submit ng motion para siya i-contempt. So libre siya actually. Pero I think na may usapan sila na under protective custody siya ng WPP o ng DOJ for that matter. Si Guteza, sir, si Orly Guteza, hindi naman siya kinontempt, di ba po? Parang he was allowed to go home. Yes, hindi siya kinontempt. Wala rin nag-motion. Okay. Pinatawag siya sa DOJ, yun ang huli naming nabalitaan, pero hindi siya sumipot. Opo, and speaking of Ginoong Orly Guteza, Senator, medyo mabibigat din po yung kanyang mga binitiwang testimonya doon sa ating pagdinig, pero it turns out na hindi daw po pala acknowledge nung abogado kung saan ni-notarize yung kanyang mga statement. Paano yun, Senator? Yes. Napag-alaman ko na kasama pala sa function ng executive judge, in this case, City of Manila, kasi Ermita, Manila yung address noong ni Atty. Espera. So, kasama pala sa function niya yung mag-imbestiga ng violation ng mga dokumento patungkol sa yung pagnonotaryo, yung mga notarized documents. So, ipaubaya namin yung aspeto na yon para malaman kung totoo bang sinasabi ni Guteza na humarap siya sa notaryo publiko at kontra naman sa sinasabi noong sinasabing nag-notarize na hindi. So, i-resolve yun ng executive judge, si Judge Carolina Sison, no? Siya yung executive judge sa Manila. Makikipag-ugnayan kami sa kanya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng kopya sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpina kay Guteza. In fact, pinakuha niya yung address ni Guteza kasi wala doon hindi niya makita sa affidavit. So, binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpina kay Guteza, kay Atty. Espera, and probably pati kay Senator Marcoleta kasi siya yung nagpresenta sa kanya bilang testigo. Kumbaga parang hindi din po tayo ganun fully nagtitiwala doon sa mga binanggit niyang mga pahayag sa pagdinig kasi nga po may gantong lumutang na questionabling paglalabas po niya ng mga testimonya. Hindi naman kasi alam mo yung kanyang affidavit, sinumpaan niya rin naman yun sa Blue Ribbon eh. So yung aspeto na yun, wala ako nakikitang problema. Dangan nga lang, kung mapapatunayan na nagsinungaling siya doon dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba'y nagtungo sa notaryo? Ikaw ba mismo nagpanotarize? Sumagot siya ng opo. So, ibig sabihin, kung sa aspeto na yon, na kapag sinungaling siya, assuming na totoo yung sinasabi na to ni Espera, kasi hindi naman tayo para maghusga doon, bahala na si Executive Judge na mag-determine kung sino sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo. So, assuming na totoo si Atty. Espera, at nagsinungaling si Guteza sa komite na sinasabi niya nagpanotarize siya pero hindi naman pala, medyo maski paano, magiging suspect yung kanyang testimonya, yung kabuuan. Kasi mismong mga abogado, sinasabi na pagka nagsinungaling ka sa isa,
parang may implikasyon na pwede ka nagsinungaling sa lahat. Possible po bang ipatawag din po natin, Senator, sa susunod na hearing ang Malacanang, ang mga opisyal po ng palasyo? Kasi nabanggit po ni Yusek Bernardo ang Office of the Executive Secretary doon sa kanyang statement na di umano'y involved daw po doon sa delivery ng alleged percentage ng kickbacks sa projects. Not yet, kasi ang tinuturo lang naman yung si Yusek Olaybar. Apo. So hanggang doon yung pwedeng ipatawag. Tulad yung kay Senator Nancy Binay, hindi naman siya direktamente nakausap ni Yusek Bernardo, kundi yung kanyang sinasabing staff niya, no? Yung si Carlin. So hindi natin pwedeng pangunahan kasi hindi naman sila, wala naman direktamente. Unlike the others na sinasabi ni Yusek Bernardo na nakausap niya mismo, na mismong direktang nakipag-usap sa kanya. Opo. Pero sabi sir ni Yusek Bernardo, siya mismo dinala niya daw kay former Senator Nancy Binay yung pera sa isang bahay sa Quezon City. Hindi ko nakatsa tayo na. I-check ko. Opo. Kasi kung meron ganon, may direct na may direktamenting ibig sabihin testimonya kay former Senator Nancy Binay. Pero ang sinasabi niya, kausap niya yung si Carlin Villa ba yun? Oo. Hindi tulad sa iba na sinabi niya, dinala niya mismo. I have to review the transcript. Parang hindi ko nakuha yun Kasi ang DOJ din, sa ngayon, yung NBI, yung final nilang kaso sa DOJ, mukhang hindi kasama rin si former Senator Nancy Binay Pero we'll have to check. I-check ko, Victoria, kasi hindi ko masyado nakuha yun. If I'm not mistaken, dun sa parang latter part nung affidavit ni Yusek Bernardo. Pero sir, do you think this issue can go up to President Marcos? Kasi parang may mga ilang observers na nagsasabi na, Office of the Executive Secretary 2024, si Executive Secretary Lucas Bersamin yan. So, lumalapit lumalapit sa Pangulo. Mahirap pangunahan kasi in the absence, kasi sinabi ko na ito pupunta kami where the evidence leads us. Hindi pwede yung nag-speculate at saka kung walang basihan, mahirap maghusga nang wala tayong pinagbabasehan. So hanggang doon lang muna tayo kung saan inabot yung testimonya na under oath, tapos may supportang dokumento. Kasi maski alegasyon lamang, at wala ka namang maipakitang pruweba para suportahan yung alegasyon, mananatiling alegasyon yun Tulad si Bryce Hernandez, di ba? Marami siyang sinabi. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman napapatunayan kasi wala pa naman hindi pa na subject sa forensic at hindi pa yata na-examine yung kanyang computer. Kaya nga nagkakaroon ng problema kasi napapangunahan. So, hindi namin pwedeng tanggapin yung salita lamang ng resource person. Halimbawa, si Gutesa, kung makapagpakita siya ng, corroborative statement o maski anong ebidensya, like sinabi niya may chat group, kung may pipresenta niya yung maski screenshot man lamang, at ito masasubject sa forensic, yung kanyang cellphone halimbawa, na totoo nga meron silang chat group na sumusuporta sa kanyang testimonya, pwede sabihin natin na ebidensya yon. At kung halimbawa, wala naman nag-refute sa kanyang sinasabi, medyo tatayo yung kanyang statement. Pero kung may magre-refute at siya naman, wala siya may papakita para masuportahan yung kanyang... Pa rin po. Susulat, napag-usapan nyo na po ba ni SP? Susulat po ba kayo sa Kamara para i-request, i-invite si former Speaker Romualdez at si ako Bicol Party List Representative Zaldico? Ang pinaka-logical na maimbitahan, pero hindi direktamente kay Congressman Zaldico. Idadaan namin yung aming request, yung aming invitation, doon sa liderato ng Kamara. Mas mainam na gano'n kasi ang definition ng interparliamentary courtesy, ito'y sa pagitan ng dalawang institusyon, yung lower house at saka yung upper house. Kasi mali yung notion ng iba na sinabi kong interparliamentary courtesy, para bang ang ina-accord namin ng interparliamentary courtesy, yung individual members, mali po yun. Mabuti na itanong mo, Victoria, Christian. Yung, that's not accorded to the individual members. Ina-accord dito mismong sa House of Representatives and vice versa. From the House to the Senate, kung meron man silang gustong imbitahan, ipadaan nila sa leadership para madesisyonan din, siguro, sa plenaryo rin,
Halimbawang meron kami gusto imbitahan, pinadaan namin kay Speaker Boji D. Siguro ite-take nila yun, pwede sa caucus o sa plenaryo, kung sila'y papayag o ihihin nila yung request ng Senado namin through the Blue Ribbon Committee, yung pag-iimbita sa kanilang mga miyembro. Ngayon, kung gusto naman nila magpaliwanag na voluntaryo, nagawa na namin yan in the past. Congressman Toby Tiangco, nung tatandaan ko, chairman ako ng public order, si Congressman Veloso, nagpunta sa amin at nagmanifest. Pinayagan ko kasi sila mismo nagkusa. Pero para imbitahan namin direktamente yung isang congressman, yun ang tinatawag kong violation ng interparliamentary courtesy. Parang wala naman kaming courtesy, hindi man lang kami for lack of a better word, pass through. Hindi man lang kami nakitaan doon sa liderato ng Kamara. Opo, pero sure na ba, sir, nasusulat kayo or si SP sa House leadership? Yes, pag-uusapan namin yon sa komite at pag-usapan namin ni Senate President kung marapat ba na sumulat kami doon sa liderato. But I think walang problema doon kung susulat kaming official letter na nire-request namin itong mga miyembro nilang ito na nabanggit at papayagan naman nila yung mga miyembro nila mag-attend, di mabuti yun para ma-enlighten din, maliwanagan natin yung takbo ng investigation, ng inquiry ng Senado. Opo, and in the event na kung sakali pong pumayag si Speaker D at umattend nga po si Congressman Romualdez at si Congressman Zaldico kapag umuwi po siya, ano po ang maaaring asahan po ng publiko sa magiging pagtalakay po ng Blue Ribbon kapag umattend po sila dyan? Well, they will be confronted definitely doon sa mga aligasyon na laban sa kanila. Kung gusto nilang paliwanag, assuming na pinayagan sila at sila naman ay nagpunta, siyempre may mga... Na NEP pa lang, National Expenditure Program pa lang, may mga pinapasok na. So how do we prevent this, Ping? May chance pa ba? Kaya ba? Self-restraint. Ang una, ito, maganda itong topic na ito kasi in aid of legislation. Ang GAA is a piece of legislation, di ba? So mag-exercise na kami ng self-restraint tapos saan, wag na kami mag-insert kay NEP man ito, kay sa House Gab ba o sa Senate version o sa BICAM, wag na kami mag-insert do sa mga, lalo na do sa local infrastructure projects. Hindi lamang sa DPWH budget, kundi pati DepEd, yung sa DOTR, mga iba na meron ding infrastructure na nakapaloob sa kanilang budget. Kasi doon nagkakaloko-loko. Sabi ko nga, original sin, kasi saan ba nagsimula ito? Kung walang insertion yung mga senador, mga congressmen, walang paglalaruan yung district engineering offices sa buong Pilipinas. Go ahead, sir. Meron silang in-insert lahat ng almost all. Basta nakita ko yung pangalawa, kailangan may accompanying revenue measure. Ibig sabihin, may pinasa kang revenue measure, may pondo. Tapos yung pangatlo, upload. Opo. Nako, Senator, kailangan natin ng part 2 para sa mga panibagong information na yan. Sayang bitin. Pero maraming salamat po, Senator Ping, at aabangan namin ang next hearing ng inyo pong komite sa Senado. Maraming salamat po. Sa Senate, Thank you. sir. Thank you very much. Thank you po, Senator. Yan po si Thank you so much Senator. po. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency. Kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016.
Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.